So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa good news para kay Kim and Paolo Abilino and syempre sa mga sumusuporta na din po sa kanila. Sabi kasi dito sa isang article, the film release coincides with Prime Video's worldwide premiere of Dreamscape Entertainment ABS-CBN Studios psychological thriller The Alibi, starring couple of the moment, Kim Chu and Paolo Avellino. The series explores the razor-thin line between truth and deception, blurring the lines between love, betrayal, and survival, set against the backdrop of power, privilege, and hidden sins. ABS-CBN says the series was the top show in the Philippines during its premiere on November 7. So nabasa nyo yan mga kakimpaw, simula po ng umere itong The Alibi sa Prime Video PH. Ito po talaga yung most watch dito sa ating bansa at lagi pong kasali sa top 10 sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Kaya naman congratulations Kim and Paolo Avellino. Deserve ninyo ang mga award na makukuha ninyo para dito sa The Alibi. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. Pag-usapan natin itong nabasa ko po sa X. So meron daw mga fans na nagnanais na wag na lang daw umattend si Kim dito po sa pagtanggap ng award para po sa loyalty. I'm not sure kung fans ba yung nag-i-aim nun mga kakimpaw ha. Baka si mamaya mga bashers lang yan. Tapos gustong siraan po yung mga Kimpaw fans. Sabi kasi dito sa post mga kakimpaw, babasahin ko po sa inyo. Mula ito sa post ni Jelly07. Sabi dito, bakit nga or bakit may mga nababasa ako na some are wishing na sana di umattend si Kim sa Sunday to accept the loyalty award. Okay lang kayo, it's only decent and right for her to attend and receive that award at her convenience. Her loyalty to Star Magic, most especially to ABS-CBN, needs to be celebrated and recognized properly. Hindi naging madali ang journey niya. ABS-CBN lost their franchise, probably told every artist that they might not be able to sustain or pay their talent fees, and yet she stayed and worked as hard as she can to help the network. She's one of the artists who remain loyal and devoted. If those remarks are because of Gerald receiving the same award as her, maging matured kayo mga te. Sabay nagsimula yung natural na sabay awardan. Panatag naman kayo kay Paolo, bakit kailangan pinag-a-adjust nyo lagi si Kim para sa kilig nyo? Grabe naman yun, nakakakimpaw. Parang wala namang fans na nagsasabi na kailangan hindi umattend si Kim Chu ng pag-receive ng loyalty award na yan, di ba? Baka mga bashers yun. Tapos gusto lang pasamain po ang imahe ng mga Kimpaw fans. Katunayan yan, gustong-gusto namin na umattend si Chinita Princess kasi syempre, loyalty award yon mga kakimpaw. Ibig sabihin, pinapahalagahan po ng ABS-CBN yung loyalty ni Chinita Princess sa kanilang network. Kaya kung sino man yung nagsabi nun, baka bashers yun, hindi yun mga Kimpaw fan. Kung totoo man na may pag-aalinlangan si Kim Chu na umattend ng awarding, maraming pwedeng ugat nito at hindi agad ibig sabihin ay may drama o tampuhan. Sa tagal niya sa industriya, alam natin na sensitive siya sa pressure, sa criticism, at sa anumang issue na nakadikit sa pangalan niya, lalo na't sunod-sunod ang spotlight sa kanya nitong mga nakaraang buwan. May tatlong posibleng dahilan kung bakit nangyayari ang ganitong sitwasyon. 1. Pressure at overwhelm. Minsan kapag sobra ang ingay ng publiko, supporters, bashers at lahat sa pagitan, pwede talagang makaramdam ng pagod at hesitation ang isang artista. Si Kim, bilang isa sa pinaka-visible stars ngayon, may tendency talagang mag-step back kapag masyadong mainit ang mata ng mga tao. 2. Takot na ma-misinterpret ang presensya niya.
Ngayong maraming nakakabit na issue sa kanya at kay Paulo. Totoo man o gawa-gawa lang ng chika, baka ayaw niyang mabigyan naman ng bagong anggulo ang pag-attend niya. Minsan kahit simpleng pagpunta, nagiging headline palalo. May personal reasons na hindi kailangang ipaalam sa publiko. May mga event na kahit invited ka, kung hindi ka mentally prepared o may pinagdadaanan ka, hindi mo talaga gustong humarap sa crowd. Natural lang iyon, lalo sa mga celebrities na araw-araw na babantayan. Ano naman ang posibleng reaksyon ni Paulo? Kung base sa personality ni Paulo Avellino, malamang calm, understanding at low-key supportive siya. Si Paulo ay hindi mahilig sa ingay at issue. Normally, kung may ganito mang controversy, tahimik lang siya, pero solid ang suporta behind the scenes. Maaring ang attitude niya dito ay, kung ayaw mo munang umaten, okay lang. Prioritize mo yung peace mo. Hindi rin siya yung tipo ng papatol o magko-comment para magpagulo pa. At honestly, mas believable na pipiliin niya na alalayan si Kim privately kaysa mag-react publicly. Bakit fans ang sinisisi? Ito ang masakit na parte. Minsan, kahit hindi sinasadya, yung sobrang hype, pressure, at demands ng fans nagiging dahilan para ma-stress ang artista. Kahit love at support ang intensyon, pwedeng nagkakaroon ng weight sa mga celebrities. Pero hindi rin justifiable na fans agad ang sisisihin. Kasi karamihan ng fandom, supportive lang naman talaga. Kung totoo ang balita, hindi ito senyales ng pag-iwas, takot o kung anumang masama. Ito ay pagpapahalaga sa mental well-being na dapat lang respetuhin. At kung may connection man dito si Paulo, malamang nandiyan siya sa likod, nagbibigay ng lakas ng loob, kasi ganon siya bilang kaibigan at co-star. Grabe talaga ang impact ng balitang ito. At kitang-kita kung paano isang simpleng impormasyon tungkol sa pag-attend sa awarding ay agad naging malaking usapan. Kapag si Kim Chiu ang involved, automatic nagiging sentro ng atensyon ng bawat galaw niya. At minsan, kahit maliit lang na hesitation, nagmumukhang malaking drama dahil sa sobrang taas ng expectations ng publiko. Kung totoo man na nag-atubili si Kim na dumalo sa awarding, mararamdaman mo agad yung bigat na posibleng dala niya. Ang pagiging celebrity, lalo na sa level niya, ay hindi lang basta pagharap sa tao. Nandiyan yung pressure na kailangan lagi kang okay, kailangan lagi nakasmile, kailangan presentable, kailangan confident. Hindi lahat alam kung gaano kabigat yun araw-araw. 1. Maaring na-overwhelm na si Kim sa dami ng chika, intriga at spotlight sa kanya nitong mga araw, hindi malabong maapektuhan ang mental space niya. Minsan kahit gusto mo, hindi kaya ng loob mo. Kahit artista siya, tao pa rin, napapagod, nag-iisip, at kailangan din ng pahinga. 2. Pwede rin siyang iwas gulo. Kapag maraming ingay at chismis sa paligid, minsan mas pipiliin mong umiwas muna para hindi lalong lumaki ang issue. Baka iniisip ni Kim, kung pupunta ako, ano na naman kaya ang maging angle nila? Ano na naman ang ilalaban sa social media? At hindi siya ganong tipo na gusto ng drama. Gusto niya tahimik lang, trabaho lang. Ano naman ang posibleng reaksyon ni Paulo? Kung kilala mo si Paulo Avellino, hindi siya yung klase ng artista na magrarant o magpapasabog sa publiko. Tahimik siya, observant at supportive. Kapag may ganitong sitwasyon, malamang ganito ang approach niya. Understanding siya. Hindi niya pipilitin si Kim kung hindi pa ito ready. More on private support, yung tipo ng comfort na hindi kailangang i-post o ipagsigawan. Maaring ang reaksyon niya ay, kung hindi mo kaya ngayon, okay lang. Prioritize yourself. Nandito lang ako. Ganoon siyang klaseng tao, steady, composed, at may respeto sa boundaries ng co-star o kaibigan. Bakit may fans na sinisisi? Dito nagiging komplikado ang lahat. Minsan kasi, kahit hindi sinasadya, yung sobrang hype, sobrang push, at sobrang ingay ng fandom nagdudulot ng pressure sa artista. Ang hirap kasi kapag bawat kilos mo, may taong nag-aanalisa, may nagkokomento, may nagpaparinig. Kahit pagmamahal ang intensyon ng fans, may pagkakataon na nagkakaroon ng unintended stress sa artista. Pero hindi rin ibig sabihin kasalanan ng fans in general. Marami pa ring supporters na sobrang respect ang binibigay kina Kim at Paulo. Siguro may ilan lang na sobrang invested, kaya nagiging misinterpreted. Ang pinaka-importante dito ay maintindihan kung bakit minsan kailangan mag-step back ni Kim. Hindi ibig sabihin ay may tinatakbuhan siyang issue. Minsan, simpleng self-preservation lang. And if Paulo is aware of the situation, siguradong sumusuporta siya in silence. Kasi ganoon ang totoong kaibigan. Sa dulo, ang dapat nating tandaan, artista sila pero tao rin. May moments of strength,
pero may moments of vulnerability din. Ang balitang ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kasensitibo at kakomplikado ang mundo ng showbiz, lalo na kapag ang isang artista tulad ni Kim Chiu ay nasa gitna ng matinding spotlight. Sa unang tingin, parang simpleng issue lang kung bakit siya ayaw umattend ng awarding. Pero kapag mas sinuri mo, mas malalim pala ang pinag-uugatan nito. 1. Hindi ito simpleng ayaw. Ito ay pagprotekta sa sarili. Sa dami ng kontrobersya, chika, at pananaway na nakapaligid sa kanya nitong mga nakaraang linggo, normal lang na magkaroon siya ng pagdadalawang isip. Hindi lahat ng event ay madaling harapin, lalo na kung may posibilidad na mabigyan ng ibang kahulugan ang bawat galaw niya. Minsan ang pinakamatapang na gawin ay ang mag-step back muna para sa sariling kapayapaan. Sobrang taas ng expectations ng publiko. Hindi biro ang pressure sa isang celebrity sa level ni Kim. Kahit simpleng pagdalo niya sa isang event, ginagawang issue. Kapag nagpakita siya, may batikos. Kapag hindi pumunta, may tanong. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mas pinipili niya minsan ang maging maingat at protektado. 3. Tungkol naman kay Paulo, malamang tahimik pero supportive based sa personality ni Paulo Avellino. Hindi siya yung maingay sa public reactions. Pero kilala siya bilang isang mahinahon at considerate na tao. Kung aware siya sa pinagdadaanan ni Kim, posibleng ang attitude niya ay, kung hindi mo kaya ngayon, okay lang. Pipiliin ko pa rin ang well-being mo. Hindi siya magpapakalat ng issue para lang ma-pressure si Kim. Mas believable na magbigay siya ng comfort privately kaysa sumausaw sa ingay ng social media. 4. Bakit nasisisi ang fans? Ito ang masakit na part. Sa sobrang pagmamahal at excitement ng fandom, minsan hindi nila namamalayan na nagdudulot na sila ng pressure sa idol nila. Pero hindi rin tama na sisihin agad ang fans in general dahil karamihan ng supporters ay respectful at genuine ang care kay Kim. Minsan ilang malalakas na boses lang ang nagiging dahilan ng tensyon, pero buong fandom ang nadadamay. 5. Sa dulo, tao pa rin si Kim, madaling kalimutan ng publiko na sa likod ng spotlight, may mga emosyon, pagod, overthinking, at private struggles ang isang artista. At kung pinipili niyang umiwas muna, hindi ito pagiging diva o unprofessional. Ito ay simpleng pagpapahalaga sa sarili. Ang balitang ito ay isang paalala na hindi natin kailanman malalaman ang buong bigat ng pinapasa ng isang artista. Minsan ang hindi pag-attend ay hindi issue, kundi tanda ng maturity, self-awareness, at self-care. At kung may taong makakaintindi nito, malamang si Paulo, ng tahimik, steady, at hindi nang huhusga.